Ang video ito ay nakunan May 2025 sa loob ng isang nightclub. Habang nagkakasiyahan ng mga tao sa loob ay may mangyayaring malagim na trahedya. Napakaraming buhay ang nawala nang biglang bumagsak ang kisame sa mismong nightclub. Shortly after na mangyari ang insidente, habang nagkakaroon ng search and rescue ay biglang may nakapture na talagang kakaiba. Watch closely. Yo estaba bailando y estaba sentado ahora. Ay, estaban bailando, mami. Se cayó el techo del yesel, yo estaba bailando y estaba sentado ahora. Ay, estaban bailando, mami. Se cayó el techo del yesel, yo estaba bailando. Nakita mo ba isang dark image ang bumaba na tila ba may mga pakpak? At nang may launch ito sa national news ay labis na nang inabot ang mga nakakita nito. May mga nagsasabing maaaring ito ang Angel of Death na bumaba upang kunin ang mga kaluluwa na naaksidente. Pero hindi lang yan dahil may kakaiba rin nakunan ng isa pa sa mga rescuer. Mira cómo se puso esto. Se cayó el techo completo del yesel. Isa ring dark figure ang nakunan na nakatayo sa isa sa mga posting na tumba. Pero ano sa tingin mo ang mga ito, Kamulti? Isa kaya itong paranormal entity o ang sundo ng mga nabaon sa nightclub? Sinasabi ng simbahan na ito mula sa Brazil ay isang haunted. May mga report ng mga ghost sightings, mga sigaw, at mga kababalagan sa mismong church. Di umano'y namatay sa lugar ang paring namamahala nito. Olha esse altar. Oco, né? Será que tem algum túnel aqui embaixo, mano? Nang nasa altar sila ay biglang may narinig silang kakaiba. No meio do caminho teve brilho. Que isso vai dar fé? Que fala essa gente? Maya't maya ay nakita na nga nila kung ano ito. Sério, cara, tem um pouco de ninja. Entra. Não. É sério, cara. É isso aí, Alan. Opa. Nakalohod ito sa harap ng altar na may kandila at nang lalapitan na nga nila ito ay biglang may kumulat sa kanila. Porra, é isso, cara? Oxe, tu é doido, mano? Tu viu isso aí, cara? Tu viu, mano? Sino o ano ito? Magpagayon pa man ay kahit na natakot sila, hindi pa rin sila napatinag. At sa pangalawang pagkakataon na ito naman ang may encounter nila. Esquisito, cara. Aqui. Como isso aqui é tenebroso, pô. Cara, que mundo aquilo ali, mano. Misericórdia. Ali. Cara, que mundo aquilo ali, mano. Misericórdia. Ali. Tu viu, mano? For me, I'm 100% right na hindi ito aparisyon o multo o kahit anong entity. Maaaring nagsasagawa lamang ito ng ritual sa simbahan o tinatakot sila o malamang sa malama ay isa itong elaborate hoax. Ito ay na-record ng CCTV camera na nakalagay sa isang balcony. Ito ay nakunan sa Indonesia. Makikita ang isang mabilis na motor na sumalpok sa gilid ng daan. Pero may napansin ka ba?
Napansin mo ba isang dark shadow figure ang tumayo at maya't maya ay naglakad ito ng marahan. Malabong nasa lens ito dahil malinaw nakitang kita ang paglalakad nito. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga tao upang tulungan ang aksidente pero hindi nila napansin ang dark shadowy figure. Naniniwala ang mga nakapanood nito na maaaring ito ang responsable sa pagsalpok ng motorista. Magpagayon pa man ay walang konkretong eksplanasyon sa kung ano ang dark shadowy figure. Ang lalaking ito ay nag-explore sa isang abandoned place dahil ang akala niya ang abandonadong bahay ay hindi lang pala basta abandonado. 기다리지? 어? 어? 뭐야? 거기 누구세요? 누구세요 거기? Bigla na lamang gumalaw ang sopa pero hindi nagpatinag ang lalaki dahil nagpatuloy pa rin siya. 진짜 나가자. Kahit na nakakaramdam na ng takot, ipatuloy pa rin siya sa pag-i-explore hanggang mapunta siya sa madilim na glassy room. 뭔 소리야? 뭐야? 나 지금 Not long after, and this what happened again. 누구 있어요 혹시? 혹시 누구? 와! 잠깐 본 사람 방금 본 사람. Nakita mo ba isang itim na imayang mabilis na dumaan? Tila ba sinusundan siya nito? 그만이요. So ano o sino kaya ang imaheng nakita niya na nagpaparamdam sa kanya? Mabuti kaya ito o masamang espiritu? Sa video naman ito ay labis na natakot ang dalawang magkapatid nang mapansin nilang mayroong mga police car na nagparking sa kanilang backyard. One, that now it's like there's another one. There's another one? You're right. What the hell is... Here. Look, I was. Kaya pala napakaraming pulis dahil chinecheck nila ang loob ng isang trailer. Ang trailer ay pagmamayari ng papa nila na pinaupahan nila sa isang tao. Maaaring may ginawa itong masama o maaari namang may nangyari. Ayon pa sa babae, halos isang linggo nang hindi lumalabas ang lalaki yung umuupa ng trailer. It turns out na kaya pala nandito ang mga pulis ay upang magsagawa ng welfare check. At dito ay may matutuklasan sila at ang maging mga pulis. He's not coming out. They're doing a check. Pumanaw pala ang lalaking nangupahan sa loob ng trailer. Pero sa mga oras na yun, hindi alam ng mga kapatid kung ano ang nangyari. Talagang nasa labas lamang sila upang i-record ang commotion. Sa patuloy na pagre-record ng babae at unti-unting paglapit sa trailer ay may makukunan itong very strange na hindi niya may paliliwanag. Panoorin mo ang maigi. I'm Right there, right there. Going up to Tom's place. So wait, you said the light wasn't off. Yeah, exactly. And I knew something was going on. Oh, that's a lot of cops. Holy shit, what the hell? They're coming. Are they calling something in? Going back over. What was Tom doing? Did you look at the map?
napansin ng magkapatid ang imahe at the time of recording. Wala silang kamalay-malay sa nakunan nila at until nang ma-review nila ang footage. Ang small dark figure ay nakatayo lamang at tila ba hindi rin nakikita ng mga pulis. Ayon pa sa kanila ay wala silang nakikitang dark figure sa paligid na to. Naging visible lamang ang imahe sa camera. Well, ang pinaka-strange dito ay nang dumaan ng pulis ay bigla na lamang itong naglaho. That's a lot of cops. Labis na nangilabot ang babae sa nakunan nila. Pero mas nangilabot siya sa mga sumunod na nangyari. Ilang araw matapos ang insidente, nagpa siya silang i-check ang trailer kasama ang tatay nito. Dito ay magsisisi siya sa kung bakit pa siya sumama sa loob. Panurin mong maigi ang makukunan niya. Yeah. Get ready. Could be a little smelly. Okay. Oh my goodness. Yeah. Oh, great. Oh my god. Jeez. Oh my god. What was that? Isang patay na scarecrow ang nahulog ng kusa sa loob ng isang cabinet. Labis na nagulat at natakot ang babae sa mga pangyayari. Pero ang susunod na matutuklasan niya sa loob ng van ay talagang kakaiba. Watch closely. Whoa. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Oh, Jesus. Wait, did this guy have a kid? What is this? Yeah, this kid died too, like, I don't know, before. A long time ago. Wala mang strange na kaganapan ng muling nakunan ng babae. Ay ang larawan naman ito ang naging dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik sa trailer. Muli niyang pinanood ang video at dito naisipan niya na maaaring ang nakunan nila ay ang bata na siya mismong anak ng namatay. Kapansin-pansin nga sa footage na ang nakunan nila ay isang figura na may halin tulad sa isang bata. Naniniwala silang hindi ito basta coincidence lamang at ang batang nakunan nila ay maaaring ang kaluluwa na sumusundo na sa ama nito. Ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo ang nakunan nila? What is this? Yeah, this kid died too, like, I don't know, before. A long time ago. Gaya ng ibang footage, isa ito sa mga ebidensya ng paranormal videos na talagang mahirap i-explain. Habang nasa trabaho ang babaeng ito ay bigla siyang nakareceive ng message mula sa motion detector ng camera nito na baka may nakapasok sa loob ng bahay niya pero hindi siya handa sa mga makikita niya. Isang dark, smoke, shadowy figure ang mabilis na dumaan na siya namang na-detect ng motion detector. Ito ay nagbigay ng palaisipan sa kanya kung haunted nga rin ba ang bahay niya. Pero what do you think? Ano sa palagay mo ang nakuna niya? Maaari kayang refleksyon lamang ito? O may explanation ka? Ang video ito ay nakuna naman sa isang parking lot ng airport. Sinilip ng trabahante ang CCTV at magugulat sila sa makikita nila. Yeah, they get anytime you get in the light, they disappear. So it's only when it's legit. Yeah, because like That is a person walking away. that for sure is
something. Wait. That's so funny. Isang eerie translucent figure makikitang naglalakad back and forth. Walang kaide-idea ang mga nanonood dito sa CCTV at simula ng aksidenteng ito ay di na muling nagpakita pa ang translucent image. Ang lalaki na may-ari ng video ito ay nagpunta sa isang kakauyan upang magsagawa ng camping. Naghanap siya ng perfect spot na pwede niyang pagpahingahan. At nang makita na nga siya ng magandang spot ay nagpunta na siya sa ilog upang i-prepare ang mga kakainin nito. Nang matapos na nga siyang kumain ay nagpasya na siyang bumalik sa pwestong nakita nito at dito magpatuloy. Madilim na ang paligid bago siya makarating sa pwesto nito at dito na-realize na nga niya na kailangan niya nang magpahinga. Isinetap nito ang camping bag at humiga. Not long after, habang maimbing siyang natutulog ay may mangyayaring talagang hindi niya inaasahan. Nagbibigay ng sobrang kilabot sa kanya. Right, I'm trying to keep calm and keeping calm. I'm almost too scared to breathe here. I think a dog or something just came in. Nakarinig si Daniel ng mga cracking sounds na tila ba may tumatapak sa paligid nito. Then isang flashlight ang umilaw. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob ay binuksan nito ang zipper ng camping bag upang sumilip. Oh, that's right. They're looking straight at me. I'm trying not to panic. At the moment ay wala na siyang ibang maisip na paraan at nagpasya na nga siyang tawagin ng may-ari ng flashlight na naka-aim mismo sa kanya. Pero sa halip na sumagot ito sa kanya ay bigla na lamang itong tumalikod at unti-unting naglaho sa dilim. Hello? They haven't been about, I haven't seen a single light now for maybe 5-10 minutes. I don't even know. I've been just trying to keep as calm as possible, but when they walked off and the light went out, I don't even know which direction they were, but somewhere in that direction. I'll forget it, let's just go. Ang karanasang ito na nagbigay ng takot at kilabot sa kanya. Ang nagbigay ng pasya na dapat na nga siyang umalis. Kaya naman inarrange ito ang lahat ng gamit upang magad na makalayo sa lugar. Maaari ang nakita niya ay mayroong balak sa kanya at tinitingnan kung saan siya makikita. O maaari namang random guy lang ito na naglilibot sa kakauyan. Pero talagang hindi may pagkakaila na talagang nakakakilabot ang ganitong experience. Lalo na't hindi nag-response ang lalaki na magsabi siya ng hello. Pagkos unti-unti itong naglakad papalayo. Hello? Maaaring natakot ito sa pangamba dahil bakit merong nag-hello sa kanila sa kadiliman. O maaaring lumayo sila dahil nalaman nilang naispatan kung asan sila. So most likely sa mga teoryang ito sa tingin mo ang tama mga kamulti. O maaaring may sarili ka ring teorya sa kung ano ang posibleng balak ng mga lalaki. At kung magkakamping ka ay dapat lagi kang handa sa mga ganitong kaganapan. Ang mag-asawang ito ay nagka-camping din gamit naman ang kanilang van. Naglilibot-libot sila sa bawat lugar na gusto nilang puntahan. Isang araw ay kailangan nilang umuwi sa kanila dahil sa isang trahedya. Mabilis nilang minamaneho ang van. Dahil sa malayo pang uwian nila at inaabutan na sila ng dilim ay nagpasya na nga silang mag-search sa Google kung saan sila pwedeng mag-parking. Sa kabutihang pala din nakita nga sila ng maliit na parking side at nagpasya silang i-parking ang sasakyan nila upang maghintay ng mag-umaga at agad na makaalis. Magpagayon pa man ay may mararanasan silang hindi nila inaasahan at ito na nga ang pinaka nakakatakot para sa kanila. Ang experience na ito ay mananatili sa kanila. Una ay nakarinig sila ng malakas na music sa paligid ng van. Maya't maya isang bagay ang bumagsak mismo sa van at nang magpasya silang lumabas o pagtignan nito ay ito ang nakita nila. Just can't believe it. We've just been woken up with a loud bang, and you dropped something on the floor there. What was that, glass? 2 bricks, and someone's just smashed Merlin's windows while we were sleeping. So no, we don't recommend this as a place to stop. They smashed the windscreen, but Graham's hoping he can drive with that. But here's us in the middle of nowhere.
with a broken window and a cracked windscreen. About 200 miles from home. Nang lumabas sila at mag-imbestiga ay nakita nila ang mga bricks na siya mismong tumama pala sa kanilang van. Ang passenger window ng van ay talagang nawasak. Labis itong nagbigay ng takot sa mag-asawa dahil nagbigay ito ng psychological trauma sa kanila. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari lalo na't matatanda na sila. Maaari ding sinadya itong batuin upang lumabas ang mag-asawa upang pag nakawan o maaaring worse pa. Magpagayon pa man sa kabutiang palad makaraan ng ilang oras ay wala nang nangyaring kakaiba. Sa kabila ng pangyayaring ito ay nakapag-usap ang matandang mag-asawa sa isang malapit pa na camping van. Dito nalaman nila ayon sa pamilyang nasa loob ng van ay nakarinig sila ng sasakyan na maaaring suspect sa pangyayari. Ayon pa sa matandang babae, ang 3 bricks ay sabay-sabay na itinapon sa kanila dahil sabay-sabay itong tumama. Tila ba sabay-sabay na itinapon ito ng 3 tao. Wala na rin naging idea ang 2 matanda sa kung sino at bakit ito ginawa sa kanila. Well, ang pagka-camping nga sa masusukal na lugar ay isa sa mga delikadong journey. Kung ikaw ay mahilig sa camping ay magsibleng aral sana ito at dapat ay lagi kang handa sa mga posibleng maranasan. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nalagay sa ganitong sitwasyon? Paki-comment mo naman sa baba. Ang lalaking ito na nagngangalang Constantine na nakatira sa France ay nakatuklas ng isang malalim na kuweba. Bumaba siya rito upang tignan kung ano ang nasa ilalim. Nothing unusual happened at the moment. Pero nang makauwi siya, iba't ibang paranormal events na nga ang nararanasan niya. Isang oras habang may kausap siya sa phone, ito naman ang nakunan at na-record ng CCTV. Mayroon po to. Ha? Wala si Mami. Ito na lang sila ng si Mami. Wala din natin pumatik pa. Ano po? Bigla na lamang nagbukas ang pintuan ng kusa at maya't maya pa ay biglang nagsigalawan naman ang mga gamit sa loob. Nagsimula ang paranormal activity na ito nang siya ay bumaba sa kuweba. Sinubukan din ni Constantine na makipag-communicate sa entity gamit ang Ouija board na talagang mas nagpalala ng mga pangyayari. So ano kaya ang nilalang na sumunod sa kanya sa bahay niya? Ano ang nasa ilalim ng kuweba? May nagampala kaya siya? Ang lalaking ito ay nagkakayaking sa isang ilog na makikita sa San Antonio, Florida. Habang nagkakayaking siya, bigla nitong napansin ang nakalubog na sasakyan. Pinireport niya to sa mga otoridad upang agad na maresponde. It turns out na matagal-tagal na rin pala itong nakalubog. Pero habang pinifilm niya ang mga pangyayari, ay may marirecord ang camera nito na hindi niya man lang napansin. I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Dad, pay attention. We're swimming to the edge.
Habang dinaraanan ng lalaki ang submerged car ay makikita sa nino nitong mag-isa lamang siya sa kayak. Pero nakapagtatakang may na-record itong boses. Isang boses ng batang nagsalita. Dad, pay attention. Ayon pa sa lalaki, hindi niya narinig ang boses sa mga oras na yon. Shortly after, ang mga divers mula sa crime unit ay dumating at nag-attach ng cable sa sasakyan upang hilahin ito at may ahon sa ilog. Habang inihila ito paahon ay may makukunan na lalaki sa loob ng sasakyan. Pagmasdan mong maigi. Here it comes now. A white Kia Soul. Habang inirecord ng lalaki ang pag-aahon sa sasakyan na nasa pangpang na, ay may napansin ito at nang i-zoom in niya ang camera, ito ang nakunan niya. Tila ba isang imahe ng tao ang makikitang nasa loob ng sasakyan, pero nang tignan nito ng mga investigator pero wala silang nakitang tao sa loob nito. Pero mas magiging katakataka ang video nito matapos mong malaman kung saan nga ba nanggaling ang sasakyan. Napagalaman ng mga investigator na ang sasakyan palang nakalubog ay ninakaw pala. Nangangahulugan ng matagal-tagal na ito sa ilalim ng tubig bago tuluyang natuklasan. Pero ayon sa balita ay isang bata ang namatay nang ninakaw ang sasakyan na ito. Sumari kaya ang imahe sa backseat at ang narinig nitong boses na nagkakayaking siya ay ang boses ng batang namatay sa pagnanakaw ng sasakyan na ito. Ang Jefferson Hotel mula sa Jefferson, Texas ay kilala bilang isang paranormal hotspot. Dahil sa katandahan nito ay kilala nga ito bilang isa sa mga haunted places sa state. Ang hotel ay sinimulang gawin noong 1851. Originally sa itong warehouse para sa mga foods at kinonvert lamang bilang isang hotel. Di kalaunan ay naging pagmamayari ito ng isang paranormal enthusiast na si Jeremy. At ayon sa kanya ay nakaka-experience na nga siya ng mga paranormal activity. Ina-upload niya ito sa channel nito na The Historic Jefferson Hotel. Ang mga guest sa hotel ay nakakarinig at nakakaranas ng mga kakaiba mula sa mga batang tumatawa sa paligid, mga phantom footstep at kung minsan ay mga furniture na nagsisigalawan ng kusa. Kaya naman nag-set up ang lalaki na napakaraming CCTV camera sa paligid at isang araw, ito ang nakunan niya na talagang hindi niya may paliwanag. Isang dark shadow ang nag-emanate sa pintuan. Maya't maya pa ay sunod pa ito ng isang itim na imahe. Ayon kay Jeremy, tuwing October, nagde-decorate sila ng mga creepy decoration sa paligid ng bahay. At ang lugar kung saan nakita ang dark shadow figure ay isang malaking kurtina lamang. Pero ang kurtinang nakalagay rito ay puti at hindi itim. Kaya naman hindi may paliwanag si Jeremy kung ano ito. Isang gabi habang naglalakad si Jeremy sa loob ng hotel niya ay may maririnig siyang mga paggalaw at nang i-check niya ito ay ito ang nakita niya. Bigla na lamang natumba ng kusa ang angel statue at maya't maya ay ang owl naman na estatwa ang nahulog. Narinig ni Jeremy ang mga komosyon kaya naman agad siyang pumunta rito pero wala siyang nakitang kakaiba. Nagpatuloy pa rin ang mga paranormal activity at isang araw isang guest ang naglalakad sa hallway nang biglang out of nowhere. Ito naman ang nakunan ng CCTV.
Nang dumaan ng guest ay bigla na lamang nahulog ang doll na nasa itaas. Ayon sa lalaki, matagal na nakapatong ang doll sa itaas at hindi pa ito nahuhulog ni minsan. Pero ang mas nakakatakot rito ay ang nakunan mismo ng kamerang nakatutok sa isa pang manika. Marahang umikot ang ulo ng manika bago tuluyang nahulog ang manikang nakapatong. Tila ba ito ang may kagagawan ng pangyayari? Ito pa ang footage na nakunan sa ibang direksyon. Pagdaan ng lalaki ay kitang-kita ang ulo ng manika na umikot. At dito nahulog din ang manikang nakapatong sa itaas. One thing is clear about this footage. Hindi ako mag-check-in sa ganitong klaseng hotel. Ikaw, gugustuhin mo ba? Kaya mo ba? Ang babaeng ito ay nagre-relax sa bahay nito kasama ang anak na si Maya. Pero sa hindi may paliwanag ay bigla na lamang umakting ang anak nito ng very strange. Okay, so we're at home. It's just me and my daughter tonight. I don't know what is going on, but she's acting super weird. She keeps peering over the couch, and it looks like she's looking at something. What's wrong? Like, there's literally nothing there. What are you looking at? Oh my god. Oh. Bye. 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 Hey. Hey. Here you go. Bye. Maya, what are you waving at? Okay, this is so bizarre. It's like she can see something and she's scared of it. Tila ba may nakikita si Maya na nagbibigay ng takot sa kanya mula sa kabilang side ng room. Kung sino ano man ito ay nagbabay pa si Maya. Ayon pa sa mami nito, ni minsan ay hindi nag-acting si Maya ng ganito. Kaya naman labis siyang nagtataka at hindi may paliwanag ang mga nangyayari. Pero sometimes ay normal na sa mga batang may nakikita silang mga unseen entity. I swear, I've never seen her act like that ever before. It honestly well and truly me the F out. I was so scared. I was home alone. Ayon sa mama ng bata ay wala pa siyang nalalamang namatay sa mismong bahay. At wala rin sa pamilya nila ang pumanaw. Pero ayon sa kanya ay kung sakaling espiritu man ang bumisita, ay sana ay ito ang espiritu ng tatay niya. Ang tatay nito na maagang namatay noong siya'y bata pa. I was Maya's age, or I was 2. My daughter's 1. I lost my dad. He was 19 years old. He was very, very young. It was quite horrible. Although I didn't understand it at my age that I was. But, I mean, if he was coming to visit her and say hello, happy days. That'd be beautiful. So ano o sino sa palagay mo ang nakikita ni Little Maya? Maaari kayang totoo itong entity o sadyang imahinasyon lamang? Sa bidyong ito, dalawang magkaibigan na naglalakad sa gilid ng isang abandonadong gusali. Nakarinig sila ng mga banging sound kaya naman kinuha nila ang cellphone para i-record ito. It is a ghost. It's just a wind. Wait. Must be a ghost. No, it's a ghost. There's nothing else there. What else could it be?
See? I told you it was fucking haunted. Labi silang nagtataka dahil nagbubukas sara ang bintana na nasa gusali. Kung pagmamasdan ngang maigi o walang makikitang string o tao sa loob nito. Napakalinaw sa kamera na kung ano o sino man na nagpapagalaw nito ay maaaring isa nga ito ang paranormal. But what do you think? Do you have an explanation, Kamulti? Let me know. Ang YouTuber na si Jake Ghost Hunter ay napunta sa isang abandoned haunted nursery building. Di umano ay libu-libong mga tao na ang namatay sa loob ng gusaling ito. Kaya naman hindi na nakapagtatakang marami ang ilang na pumisita o dumaan lamang sa property. Kaya naman ang gusali ay tinaguri ang paranormal hotspot. Pero hindi nagpatinag si Jake at nag-imbestiga pa rin siya kasama ang kaibigan nito. At nang nasa loob na nga sila at nag-i-explore ay biglang may mangyayari. Makakaranas ang dalawang magkaibigan ng mga kababalaghang hindi nila may paliliwanag. Well, tumutok ka lang. Humawak sa iyong kinuupuan at huwag kang kukurap. Oh my god, dude. Dude, these hallways are nuts. Like, incredibly long and complex. I'm tripping out right now. The music box just turned on inside my bag. Shut the hell Clayton, that's a switch that you have to flip. I know. Oh my god. What the Obviously, we don't know if that's paranormal. That's but a little that's weird that we just started off with that, bro. So guys, we might actually get a bunch of activity while we're sitting here too, bro. Not long after nang mag-imbestiga sila, biglang ang tumunog ang device na nasa loob ng bag. Ramdam ng magkaibigan ng pag-iba ng temperatura sa loob. Isa sa mga espiritong gusto nilang makausap ay ang nagngangalang si Mike na nakatira at nagtatrabaho sa mismong pasilidad. Naglagay sila ng gamit ni Mike sa upuan at inilagay nila ito sa hallway. Dito ay nag-umpisa silang mag-imbestiga at nang baka sakaling may mangyayari. Well, mukhang hindi nga sila mabibigo. I have the spirit candle. This is EMF detected. Spirits can turn it on and off. So we'll put it right here for Mike. And I'll put the Mel meter right on here. And this is basically a REM pod. So if anything touches this, Cool. it will go off. All right, so right now we're in Mike's hallway. Mike, are you here? We want to speak with you. We heard you did great things here. Mike, if you're in here with us, you can turn off the candle. I was just about to say, and it turned off. Or it turned back on. Whoa! Mike, is that you? Right when the candle turned on and off? Something's just standing there, bro. Nang may setup na nga nila ang mga paranormal devices, ay hindi na nagtagal at nakareceive na nga sila ng pagpaparamdam. Umilaw ang device at nagkaroon ng response. Gulat na gulat ang dalawa dahil tila ba nakipag-communicate nga sa kanila si Mike. Nagpatuloy sila sa pagtatanong nang biglang ito naman ang magiging kasagutan. If you're here with us, buddy, can you please turn off the candle on the windowsill right now? You gotta do it right when we ask, so that way we know that you're intelligent. Footsteps? Yeah. Could you make a loud sound for us? Holy Damn. again. It made a noise. It did. That's It kind did. of a loud noise. Thank you. Nakarinig na nga sila ng mga unexplained footsteps. Tumunog na rin ang music box na tila ba may nagmamasid sa kanila. Ginamit ni Jake ang voice recorder upang magtanong sa entity at ang kasagutan na matatanggap nila ay talagang magpapakilabot sa kanila. Alrighty. Speak into this for me, okay? Do you know who you are? What type of entity is here that scares you? Are we in danger if we split up tonight? I don't know if they're recording. There was somebody down there. Footsteps, shuffling, loud.
Like, dude, every time I hear footsteps though in this building, it just sounds like patients walking. Like that's the vibe I get personally. Yeah. Is it's just like patients are just like going around, shuffling yeah. around. Yeah. Hello? Can you make a louder sound for me if you're a patient? It just turned on? Candle, yeah. When you said if it's a patient, candle turn on. It's loving that candle. Whatever, whoever we're talking I told to. you, bro, it's insane. The candle's That crazy. candle's nuts, dude. Already been intelligent. Yeah. All right, let's listen and see if we got a voice. I gotta put it up to, it just turned off? Yep. I gotta put it up to my mic too. Demon. A demon. A demon. A demon. Holy sh! It says a demon. Oh my god. Let me see if there's more to it. That's literally it. It said a demon. Listen. A demon. Isang raspy disembodied voice of a demon ang biglang sumagot sa kanila. Basically ay nangilabot man ay nagpatuloy pa rin sila at hindi sila nagpapigil. Sa pagkakataong ito ang gusto naman nilang i-communicate ay ang nurse na nagangalang si Ed na nagtatrabaho din sa pasilidad at ang kasagutang muli nilang makukuha ay talagang magbibigay ng kakibang chill sa kanilang dalawa. A lot of patients really enjoyed you. They wrote you letters when you passed. I don't know if you know that. They really appreciated you and everything you've done for the patients here and the work you did. You seem to be one of the better nurses in a place that was known for abuse. So thank you, Ed. Yep. Are you good? Yeah, like I'm not scared, dude. I had no adrenaline right now. I'm chill right Just got now. a wave of like I'm gonna puke. Are you good? Yeah, I think I'm good. Damn, dude, even the color in your face is gone. If you're affecting me right now and messing with me, can you make a sound? Holy. Loudest sound of the night, Clayton. Yeah. That camera got it. Whoa, whoa, whoa! What? What? Something just peeked around the doorway, right behind the camera. Clayton, that was the clearest apparition I've ever seen in my life. There's another wide angle down at the end. It won't catch it. It's not gonna catch it. What? Oh, shit, I forgot the wall. It's the one. Hey! I might have it on my camera. Clayton, it was right there on the right doorway, at the height of the LCD screen. We want to communicate with you. See the bottom of that glass pane? Yep. It was right there. If you don't want to show yourself again, can you at least try to be vocal? There's the telemeter on mic still. That's a way to be vocal. Clayton. That's a way to be vocal. Clayton. That is not once gone off since I bought it. Naging intense na nga ang paranormal activity kaya naman nagpasya silang kunin ng mga gamit at pumunta sa second floor. At dito na nga ay mayroon na namang kababalagan na tila ba gusto silang sundan. You set your camera down there? I'm gonna put it on this. I think it'd be sick just to be like here. Can I like get it on your camera? Is that cool? Yeah, I don't care. Just like like that. Oh, that's. See, that's dope. Yeah, that's sick, bro. Okay. All right, and then let's put this. Let's put this millimeter. There's a bed in like this room, I believe. The ball just fell. I put that on there just before we went, and it just fell off. Camera caught it. My camera. Clayton, I put that on there, and I didn't even get to ask yet if they could push it over. Holy oh my god, it already fell off. Oh my god. How is it sitting? I put it right here, bro. Right there. Against this wall. It was there for that whole time we went down there, dude. It was sitting like that. Holy sh**. That camera's gonna see with the force of which that was pushed off, man. Holy crap, dude, that scared the shit out of me. Wow. Okay, let's get to investigate. Let's put this on the bed. Original hospital bed from this place. Dude, my heart has not raced that hard in a hot minute. That was genuinely a jump scare. That was fear. Sorry if we scared you. That was just extremely exciting. And
It rolled the other way. It rolled the other. Can you roll it back? What was that? Down there, down there. Oh my God. Is that poltergeist activity now, Clayton? Added to the list of what we've captured tonight? Look. Look at that! Wow! Bigla na lamang gumalaw ng kusa ang bolang inilagay nila sa railings. Sinubukan nila itong palu-paluin upang makita kung gagalaw ba ito. Pero hindi man lang ito gumalaw kahit konti, nangangahulugan na hindi lamang sila ang nasa gusali. Pero tila ba umpisa pa lamang ito dahil mas magiging worse ang mararanasan nila. Okay, spirits, listen. If you're here with us, can you push the... Clayton, I just tried to debunk it. I just tried. Can you turn off that candle at the nurse's station, please? If we're speaking with maybe the nurse who committed... Wow. Oh my God, it just turned off. Wow. Thank you. Would you be able to turn it back on for us if you're the nurse and you died of an overdose? If that's how you passed away, you overdosed yourself, can you turn on the candle for me? Oh. Holy. My God. If this was you over here touching the ball that we placed down, can you either come over here and knock it over again or roll it or turn the candle off? Oh! Wow, dude! Oh my God. Nagpapatay sindi ang EMF candle, hudyat na meron ngang nagre-respond sa mga katanungan nila. At sa sumunod na mga pangyayari ng nasa nursing room na nga sila, ay biglang dito na nga makikita nila ang hinahanap nila. That was down here. That was down here. Really? Who made that sound? Whoa! Holy! Are you scared now? If you're still here and you're kind of being a little bit weary of the situation, can you just make that light up one more time? And we will try to help you feel a little bit more comfortable. Oh my God. Something bad is here now. Demonic. Thank you, That thing's man. back. Hey, you're more than welcome to turn that off and go to wherever you gotta go. We'll deal with this, okay? Thank you very much. Thank you for your communication and for your time, okay? And I'm really sorry about what happened to you. If you... Holy... That was the same type of sound that was outside right now. Do you want to run outside? Jake, it's to the point I think we need to, bro. Is someone in here? What do we do? Is there somebody here? Is there somebody messing with us, or is that a ghost? That's a few too many sounds. Look, before we call the cops, if there actually is someone in here, make a loud noise right now. You can get out. Is that outside again? I don't know. I think we should. I'm feeling Oh, man. What? Are you feeling the energy? I feel like I'm walking into like a cobweb. Oh yeah, the energy is not good. No. Like I feel like I'm having to like do this to get through this Yeah. hallway. Who's down here? Something's back, dude. Shh, wait, don't move, don't move, don't move. Hold on. What?
Who's in here with us? Nang lalamig ang dalawa sa takot na makarinig na nga sila ng mga footstep, banging sounds, at creepy noises sa paligid. Sumari kayo nakakapture sila ng real paranormal activity, real ghost, or entity sa loob ng pasilidad. Ano sa palagay mo, Kamulti? Meron nga kaya talagang kababalaghan sa gusaling ito? At kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, ay ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka ba? O kakaripas ng takbo at magtatago na lamang sa bahay nyo?